Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito ang tungkol sa pahayag ni Bongo at ni Robin Padilla. Ito'y pabor kay PBBM. Bakit kaya? Bakit ipinagtanggol ng dalawa si PBBM? Well, narito ang video courtesy ng Sa Iyong Araw. Sa Iyong Araw. Atin panoorin. Senator Bongo, ipinagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos. Unang tanong, bakit? Pangalawang tanong, sigurado ka bang totoo ito? Pangatlong tanong, may plano bang basagin ang samahan ng dating magkakaalyado? Ginamulaan na naman ni Senator Christopher Bongo ang aligasyong wala ng pondo ang malasakit centers sa ilang ospital sa bansa. Iginiit niya may sariling budget ang apat na ahensyang mamahala rito kaya't hindi ito maaaring maubusan ng pondo. Ayon sa Department of Health, patuloy ang suporta para sa mga mahihirap na pasyente alinsunod sa Malasakit Centers Act. It's not true. It's fake news. You may check with the Department of Health. It was posted in their Facebook page and including the page of Secretary Ted Herbosa na wala pong dapat matanggihan na pasyente sa Malasakit Center. Pero teka, bago mo husgahan, unawain muna natin ng mabuti. Bakit kaya ipinagtanggol ni Senator Bongo si Pangulong Bongbong Marcos kung si Senator Bongo ay kaalyado ng mga Duterte? Meet Hostinger AI Website Builder, the easy way to launch your online store. Just describe what you need in the prompt box. Si Pangulong Bongbong Marcos kung si Senator Bongo ay kaalyado ng mga Duterte? Ito ang tanong na napakahirap sagutin kasi alam naman natin na right hand ni Digong itong si Bongo. Pero ipinagtanggol niya si PBBM, hindi siya nagbigay ng negative na komento tungkol sa issue sa malasakit. Well, sa akin lang ito na opinion at insights kung bakit katulad ng PhilHealth ay hindi binigyan ng subsidy. Zero subsidy ang PhilHealth at ganun din siguro dito sa itong programa na ito na malasakit kasi ang sagot ni Bongo ay hindi totoo, fake news na wala ng pondo ang malasakit dahil meron. Katulad din ng PhilHealth, ang sagot diyan, bakit zero subsidy ang PhilHealth? Dahil merong napakalaking pondo ang PhilHealth. Merong sariling pondo. Kaya hindi na ito kailangan bigyan pa ng subsidy ng gobyerno ng pondo kasi meron pa siyang surplus or sobra. Kasi kung bibigyan yan, saan mapunta ang pera, di ba? Sobra-sobra na. Ngayon, yung Maharlika Fund na sinasabi, na katulad din sa ginawa ni Trump, na meron din silang mga sovereign fund doon. Yung Maharlika Fund, yan yung alkansiya. Katulad ng sobrang pondo ng PhilHealth, kaya hindi na binigyan, zero subsidy na. Ang ibigay na dapat na subsidy doon ay ilalagay sa Maharlika Fund, sa Sovereign Fund ng Pilipinas para magiging pundo sa pangangailangan na emergency. Katulad na lamang ng pagbili ng share sa ating National Grid Power Corporation. Binili ni PBBM 20% sa mga inchik ang share sa power grid natin at ang pondo na ibinayad doon ay galing sa Maharlika Fund. Yan ang hindi alam ng karamihan na ang Maharlika Fund ay ginagamit natin sa mga sitwasyon kung saan nasa emergency ang ating bansa. Katulad ng National Power Grid Corporation, kung hindi yun bibilhin ang 20% share, kung hindi bibilhin ni PBBM gamit ang Maharlika Fund na pera, ay malamang hindi natin makontrol ang ating National Grid Power Corporation dahil sa mga inchik nga ang may-ari ng halos 50% ng share ng National Grid Corporation of the Philippines.
So katulad kay Trump, ginamit din ni Trump ang sovereign wealth, ang pondo nila doon. Binili ni Trump ang TikTok para hindi na makapag-espiya ang China sa Amerika. Kasi ang TikTok, kapag nag-login ka diyan, nagbibigay ka ng mga detalye mo. So ang mga Amerikano lahat, para makalagin sa TikTok, ay magbigay sila ng mga email, pangalan, iba pang detalye. Kaya yun na mga klaseng apps ay parang siya, nag-i-espiya. Katulad na lamang ng itong AI ng China na DeepSeek, na kung saan ay tinanggal ng Amerika sa mga apps ng Play Store sa Amerika. Kaya yan ang kasagutan ko dyan, kung ako ang pasasagutin kung bakit ganun, na mayroong mga zero subsidy. Okay, patuloy tayo. Sabi ng ilan, zero funds na raw ang malasakit centers. Ibig sabihin, wala nang libreng tulong sa mga nangangailangan. Isipin mo yun, mga pasyenteng may sakit, walang pambili ng gamot, walang pang-dialysis. Saan pupunta? Pero sabi naman ni Bongo, fake news. Wala raw katotohanan ang balitang ito. Ang apat na ahensya, DOH, DSWD, PhilHealth at PCSO, may kanya-kanya pa rin pondo. Kaya paano naging zero funds? Kung ganoon, saan nanggaling ang balita? Sino ang nagpakalat? Okay, sino nga ba ang nagpakalat nito? Of course, ang gumagawa ng factory of fake news. Alam nyo na kung sino. Yan ang mga China trolls, China farm trolls, at saka mga DDS trolls, mga binabayarang vlogger para maglathala ng mga fake news na napakarami sa araw-araw. Kaya dahil sa dami ng mga fake news na yan na ma-absorb ng utak ng isang tao, ay talagang maniniwala ang isang tao na ganun nga ang nangyayari. Pero fake news talaga yan. Katulad yan ang nangyari sa PhilHealth na sinasabi nila zero fund or zero subsidy. Zero subsidy nga, pero merong malaking pondo ang PhilHealth. Katulad din yan sa malasakit na program ni Bongo. Kaya sabi ni Bongo, fake news ang mga ito. Okay, patuloy tayo sa ating video. Dito nagiging mas exciting ang kwento. Kasi ang mismong pumuna, si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Sinabi niyang dapat daw sa LGU humingi ng tulong ang mga pasyente. Pero kung totoo ngang walang pondo, bakit hindi ito kumpirmado ng DOH? Bakit mismong ahensya ang nagsabing tuloy-tuloy ang serbisyo? Ibig sabihin, may puwang para pagdudahan ang aligasyon. Pero bakit kailangang ipagtanggol ni Bongo sa PBBM? Kung alam natin ang kampo ng mga Duterte, ay hindi na kasing init ang ugnayan sa kasalukuyang administrasyon. May ibang rason ba? O baka naman may mas malalim na dahilan kung bakit sa kabila ng mga pagkakaiba, may bagay pa rin nag-uugnay sa kanila. Dito pumapasok ang tanong na ayaw natin sagutin pero hindi natin maiwasang isipin. Kapag politika ang usapan, may tunay nga bang magkakampi o lahat ay laro-laro lang ng kapangyarihan? Kung si Bongo na kilala bilang malapit kay dating Pangulong Duterte ay handang dumepensa para kay Pangulong Bongbong Marcos, ano ang ibig sabihin nito? Well, para sa akin, ang ibig sabihin yan ay namamangka na sa dalawang ilog si Bongo, kasi alam niya na taglid na ang bangka nila ni Digong. Kaya kung malulunod na o lulubog na ang inyong bangka, anong gagawin mo? Di hanap ng ibang bangka, di ba? So ang magandang bangka na sasakyan ni Bongo sa susunod na taon ay pwedeng ang bangka ni PBBM. Kaya mapunta siya sa alyansa. Ganyan lang naman talaga yan. Sa politika ay papalit-palit lang yan. Kung saan yung maganda ang simoy ng hangin ay naroon ka. Kung saan yung medyo magaling ay doon ka. Of course, bakit ka papanig sa talunan? Diba? So, isip-isip lang yan at kailangan maggamit ng utak sa politika para manatili at hindi ka mawawala sa politika. Okay, so ngayong
ating bigyan ng reaksyon susunod na video ay tungkol kay Robin Padilla, kung saan nagpahiwatig na rin ito na ipagtatanggol niya si PBBM. Nagsasabi na siya ng magagandang salita tungkol kay PBBM, kaya ito na nga, parang nagpapahiwatig na tong dalawa na sila'y handang lilipat ng partido sa susunod na taon. Atin panoorin ang video ni Robin Padilla na nagsasalita ng positive tungkol kay PBBM. Grabe, isang lihim ang ipinahayag ni Senator Robin Padilla na hindi mo akalaing galing kay FPRRD patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Isang revelasyon mula sa dating Pangulo na magpapabago ng pananaw mo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Halika, atin itong pag-usapan, kaibigan. Si Pai, na oposisyon kami doon sa huling pahayag ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Sinabi niya hindi korap si Bongbong. Ang palagay ko, wala nang gaganda pa doon. Minsan, may isang sekretong hindi basta-basta ibinubunyag sa publiko. Isang lihim na hindi mo akalain. Isang pahayag na nagmumula mismo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero, bakit ngayon lang ito inilalabas? At ano ang kahulugan nito sa kasalukuyang administrasyon? Kailanman, naging kontrobersyal ang politika sa Pilipinas. Kaliwat kanan ang opinyon, spekulasyon at pananaw ng publiko. Ngunit, sa huling pag-uusap ni Senator Robin Hood Padilla at FPRRD, isang matinding pahayag ang lumabas, isang bomba na siguradong mapapaisip ka. Hindi korap si Bongbong. Oo, tama ang narinig mo, kaibigan, pero hindi lang ito basta simpleng pangungusap, may mas malalim pa rito dahil may kasunod pang sinabi si Senator Robin Padilla na magpapabago sa pananaw mo. Ika pa niya, sa huli naming pagsasama ni Mayor, napakaganda nung sinabi niya kay President Bongbong Marcos. Ito, kasi minsan itong si Digong ay banat ng banat kay PBBM, pero maya-maya ay magsusuri. Yun ang parang laro ni Digong. Pero ngayon nagtataka ako bakit ay talagang bumabanat siya ngayon hanggang katapusan si Digong. Bakit hindi na siya bumaliktad sa kanyang stand, di ba? Naninindigan na talaga si Digong ngayon. Digong versus PBBM na. Inoon pa ano-ano pa yan eh. Pag tingin niya na medyo galit si PBBM ay magbibitiw siya ng magandang salita. Ngayon banat ng banat na eh, parang ano na talaga, yung bakbakan till the end. Kaya ito si Robin Padilla, alam naman natin meron ding utak ito. Smart utak ang sa kanya, hindi genius. Yung pang smart, yung street smart, yung wise lang, ganyan si Robin. Kaya siyempre, nakikita nila na tagilid na nga yung bangka na sinasakyan nila, kaya pwedeng lumangoy at lumipat sa kabilang bangka, di ba? Kaya ngayon pa lamang ay nag-umpisa na silang magbitiw ng matatamis na at magagandang mga salita tungkol kay PBBM. At kapag narinig ito ni PBBM, of course, lalambot din ang puso ni PBBM dahil sa mabait naman talaga na tao yan. Yan nga ang sabi ni Digong kay Robin na hindi naman talaga korap si Bongbong, mabait yan. Yun ang sabi ni Digong kay Robin nang mag-usap silang dalawa lang. Kasi ang politika talaga ay tapunan lang ng dumi. Mga imbento-imbento lang kasi ni Digong yung mga tinatapon niya kay PBBM para of course masira ang image, ang din ng mga tao ay hindi na maniniwala at makabalik sila Digong sa kanilang pwesto at may pagpatuloy nila ang kanilang mga agenda. Kung ano man ang mga agenda na yan ay sana ay pabor sa sambayan ng Pilipino. Okay, tapusin natin ang video. Balik tayo kay Robin Padilla. Pero ano nga ba ito? Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga katagang ito? Bakit tila may pagbabago sa tono ng dating Pangulo? At bakit tila hindi maituturing na oposisyon
si Senator Robin Padilla sa kasalukuyang administrasyon? Maraming haka-haka ang lumalabas. May mga nagsasabing ito ay taktika lang ng politika, habang may iba namang naniniwala na ito ay sinyalis ng mas malaking pagbabago sa eksena ng gobyerno. Ngunit, paano kung sabihin ko sa iyo na may isang aspeto ng payag na ito na hindi mo pa naririnig? Hindi ko makaklassify. Ayon kay Senator Robin, sa huling General Convention na kanilang itinaluhan, isang bagay ay naging malinaw. Hindi kurap si Bongbong. Paulit-ulit itong binigkas, ngunit bakit kailangang bigyang diin? Ayan, so paulit-ulit nga na sinabi ni Robin Padilla na hindi kurap si PBBM. At ang nagsabi niyan mismo sa kanya ay walang iba kundi si PRRD o itong si Digong. Kaya ano sa palagay niyo mga kababayan? Magbalimbing na ba ang dalawa, Bongo at Robin Padilla? At iwanan na ang kanilang amo? Well, malalaman natin yan sa susunod na taon kung saan papanig itong dalawang ito. At hanggang sa muli ako'y magpaalam na huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel mga kababayan sa bago pa lamang. At huwag kalimutang i-share and like ang mga ito. Hanggang sa muli, God bless the Philippines at ingat kayong lahat.